Isa pong mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Tunay nga na kanyang patuloy na tayo iniingatan, ginagabayan, at kanya pong tinuturuan sa bawat araw po na pinagkakalab niya po sa bawat isa sa atin. Naway kayo po ay nasa mabuti pong kalagayan, kagaya po na lagi pong binabanggit kapag may mga mensahe kagaya po nito ng devotion or ibang mga messages na lagi nababanggit na naway kayo po ay nasa mabuti pong kalagayan. Pero kung sakali man na kayo man po ay may mga pinagdadaanan ngayon, may opportunity po sa bawat isa po sa atin na may mga ganitong gawain upang tayo po ay magsama-sama panalangin ng bawat isa. Ilapit natin sa Panginoon ating mga dalangin. Salamat po at I'm blessed po sa mga ating pong mga kapatid na patuloy na nag-gather, sumusubaybay at nagbibigay ng time upang mag-pray, upang ipanalangin ang bawat isa at ang ating church, ang bansang Pilipinas. Tunay nga na napakabuti po ng bawat isa at ng Diyos sa buhay po nila. Naway patuloy po kayong i-bless ng Panginoon, na patuloy po kayong pag-aruban ng bawat isa po sa atin ng heart to pray till ito po ang core ng ating pong heartbeat ng ating church. Ngayon pong gabi ay tayo po ay makakapag buli-buli mga pag-aral ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po na kayo po ay mabuti. Tunay nga po Panginoon na kayo po ay dakila Panginoon. Nakita po namin ang iyo po kabutihan sa muli nakalipas sa isang linggo. Tunay nga po Panginoon na kayo lamang po Panginoon ang naagawa ng mga imposible bagay na naging imposible. At wala pong imposible sa inyo. Sa araw po nito sa aming pong mga pagbubulay-bulay, pag-aaral niyo po salita, diway lukuban niyo po Panginoon ng iyo pong mensahero sa araw po na ito. Naway kayo po ang siyang mag-speak. Gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento Panginoon. At ang bawat isa naway mangusap po kayo sa tulong po ng Banal na Espiritu at naway ang iyong pong mensahe ay patuloy na lumago at kami po ay amin po itong may apply sa aming pong mga pang-araw-araw na buhay. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi pong ito, sa araw po nito, kung nasaman po kayo naroon ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, ay ating pong pagbubulayan po ang Book of Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Basahin ko po ito sa English. Sabi po dito, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." Ephesians 2:8 to 10. Sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga na ang Ephesians 2:8 to 10 or 8 to 9 ay isa sa mga kumbaga masabi nating familiar verses. Lagi po natin ito naririnig sa mga messages, sa mga kapag tayo po ay nagme-medical mission, nasi-share ng gospel, lagi po natin itong isa sa mga lagi pong memory verse o nasi-share po natin sa iba o sa kapag may sinashare po tayo ng gospel. At ito pong Book of Ephesians ay sinulat po ni Pablo para po sa mga taga-Ephesus. Mababasa po natin ito sa Ephesians 1 verses chapter 1 verses 1 na kung saan sinulat ito ni Pablo para sa mga Christians doon sa Ephesus. Na meron siyang napakaganda medyo meron siyang ginamit na term sa mga taga-Ephesus. Yun ay sinabi niya sa verse 1, faithful in Christ Jesus. So faithful in Christ Jesus na kumbaga ang mga taga-Ephesus ay dinescribe niya na faithful sa Panginoong Jesucristo. Ngayon pong gabi, tayo po ay ating po itong pagbubulay-bulayan na kung saan makikita po natin ang mga ilang mga bagay patungkol sa kung bakit ito yung nakatitle dun sa Ephesians 2:8 to 9.
At mababasa nyo po doon sa pagka binasa nyo po ito sa ESV, meron po nakalagay doon na by grace through faith, yung parang title niya doon sa bago mag-start tong chapter 2. And ito po ay pwede natin pong pagbulay-bulayan. At ano ba yung bakit ba natin ito kailangan maintindihan? Bakit by grace through faith? So atin po yung sasagutan ngayon pong araw po nito, ngayon pong gabi. And makita po natin dito sa Ephesians 2:8-9 na ito po ay kung saan ang Diyos mismo ay si Pablo mismo nagpatunay na kung saan ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos at biyaya lamang po ng Diyos alone, sino man po manampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya lamang ang may magkakaroon ng kaligtasan. And also isa rin to sa mga reflection natin bilang mga Kristyano na hindi lamang po dahil sa biyaya ng Diyos, kundi kailangan din po natin i-acknowledge ang ating mga sarili na tayo makasalanan at di natin kaya iligtas ang ating sarili sa kamatayan. Hindi lang physical kundi spiritual pagdating ng judgment day or ng panahon na pagdating ng Panginoong Jesus second coming. And yun din po sinasabi sa John 14:6 na kung saan because Jesus only the way, the truth and the life, at wala na pong iba. Ngayon, why by grace through faith? Meron po akong 3 points na nais pong iwan po sa inyo na kung saan ay ating pong pwedeng ma-remind po tayo at palagi natin i-remind ang ating sarili patungkol po sa biyaya po ng Panginoon. Simulan po natin. Una po ay no one among us can boast. Malinaw po yun, nabasa po natin sa Ephesians 2 na kung saan ay upang tayo ay walang may pagmalaki. Dahil ito pong verses na ito kung saan ay ating pong makikilala dito na ang Diyos ay kilala tayo. Kung ano man ang estado natin ngayon sa buhay, simula't simula pa lang, alam na ng Diyos kung sino po tayo. And dahil kilala po tayo ng Diyos, bago natin siya makilala, alam niya kung paano tayo magdesisyon sa buhay, kung paano tayo maging ano yung magtrabaho ginagawa natin, at paano tayo mag-isip. And isa sa mga bagay na kung saan ay bakit no one can't boast o wala man sino man ang makapag malaki sa sarili na kayang iligtas, dahil as a human o tayong mga even nga sa pagiging Kristiyano o ng ating mga hindi pa po nakakilala, nakakarinig ng salita ng Diyos, wala pa pagkakilala, hindi pa believer, ay may instance na kung saan sa ating mga sarili ay nagiging proud tayo, no? And malit man ito malaki sa patingin ng Panginoon, pantay yan na pagiging proud pa rin yan, maging may pride ka pa rin sa iyong sarili. At dahil dito ay doon nagsisimula na parang feeling natin fulfilled tayo na kaya ko pala, hindi ko na kailangan ng sino man para ma-achieve ito. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa biyaya niya, hindi naman sino man ang makakapag-isip na bakit tayo pinili ng Diyos. Kasi in the first place, hindi tayo yung pumili kay God, tayo yung pinili niya para makarinig at makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Grabe, sobrang tindi ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, at binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil sa biyayang yun, ibig sabihin hindi niya kailangan ng talino mo, hindi niya kailangan ng yaman mo, o di mo kailangan maging mayaman, di mo kailangan maging matalino, di mo kailangan maging mahirap, hindi mo kailangan maging religyoso,
Di mo kailangan maging mabuting tao para ikaw ay piliin ng Diyos na iligtas. Kundi ang buhay na walang hanggan, siya yung nagbibigay na yun. Kung ano man ang status mo ngayon sa buhay, nasaan ka man ngayon, ano man sitwasyon mo, inabot ka ni God, inabot ka ng Diyos sa tulong ng mga taong ginamit niya para maging instrumento para ikaw ay makakilala sa Kanya at pagkaroon ng buhay ng walang hanggan, ay dahil may plano siya. May reason siya kung bakit niya yun, ba't Kanya pinili, bakit tayo pinili ng Diyos upang maligtas, at bakit sa dami-daming tao na hindi naman natin talaga to deserve na maligtas, pinili niya tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay patuloy na nakakaranas ng kabutihan niya. Kaya nga, isa sa mga napakagandang di masukat na pag-ibig ng Diyos, habag ng Diyos sa bawat araw, sa bawat araw niya pinagkakalob niya sa atin, gaya na ng pagkakamali. Simula nung makakilala tayo sa Panginoon, ngayon patuloy niya tayo binibigyan ng chance na muling manumbalik sa Kanya. Patuloy niya tayong nire-remind sa tulong ng Banal na Espiritu, nire-review sa ating mga kasalanan, and palagi niya tayong binabalik na atin siyang muling kausapin, lumapit sa Kanya kapag kailangan, and lagi siyang willing tanggapin tayo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya talagang no one, sino man ang makakapag-boast, makakapagyabang sa kanyang sarili na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Kaya niyang nasabi na siya ay kaya niya iligtas ang kanyang spirit pagdating ng panahon. And pangalawa po, we are reminded that it is not by our works. Kaya po tayo ay wala pagmamalaki dahil wala po tayong need gawin para po makamit ang buhay ng kaligtasan. Ito po ay regalo na ino-offer po sa bawat isa sa atin. Hindi po ito parang membership things na need mo pa magpa-member at magsibo tumulong sa iba or sa kapwa para ma-avail ng kaligtasan ng Diyos. Hindi po yung ganun. Talagang sobra ang kahabagan ng Diyos sa atin, na talagang ginawa po ng Panginoong Jesucristo na parito siya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ganun po niya tayo kamahal. Yung una po talagang simula pa lang tayo likas na sa ating mga tao na hindi po tayo by default, hindi po natin kilala ang Diyos. By default, wala pong share sa atin kung sino ba ang Diyos. Pero dahil sa mga taong ginamit niya, dahil sa mga instrumentong ginamit ng Diyos upang tayo ay makarinig ng kanyang mabuting balita, salamat sa mga taong ito. Dahil tayo ngayon ay nagpapatuloy, at dahil sa kanilang mga ginawang sa ministry, maraming tao ang naabot. At maraming tao na kakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dahil sa mga bagay na ito, nare-remind tayo na hindi ito dahil sa ating mabuting gawa, kundi ito'y dahil sa kabutihan ng Panginoon at habag niya sa sangkatauhan, sa bawat isa sa atin. And then, yung last na point po ay to know that Jesus saves us for a purpose. Kagaya po na sinabi ko kanina, na may purpose po, may reason ng Diyos kung bakit po tayo pinili niya maligtas. And mabasa po natin sa last verse po, no, na sinabi po doon na for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them.
Meron na pong piniprepare. May pinrepare na po ang Diyos bago pa natin siya makilala. And yun ay maging way o instrumento din sa iba na gumawa po ng kabutihan, mabuti. At lalo tigit, may bahagi natin yung kabutihan ng Diyos para sa atin, na ating na-receive mula sa mga taong ginamit niya, na naging channel blessing, at nakilala natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At nakilala rin natin ating sarili na tayo makasalanan. And dahil dito, to know that Jesus saves us for a purpose, it means we need to do good works. Dahil sa ginawa ng Panginoon na kaligtasan, tayo ngayon ay pinagkalooban at pwede tayong gamitin ng Panginoon. Pwede tayong gamitin ng Panginoon ang ating mga skills and talents para po gawin ang mabuti sa kapwa, and to live with a purpose, at para magkaroon ng purpose at ngayon, dahil sa ginawa po ng Diyos, tayo ngayon ay nagkaroon na ng purpose to do good. Purpose na yun pong ating pong mga skills, talents, ano man po ang ating pong nasa kamay ngayon, o ating pong mga resources, something na pwede nating maiambag sa kay kalalagana pa ay kalalaki pa ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. You can use it. Kuya Rapi, wala naman po ako, estudyante pa lang ako. Kuya, wala po akong trabaho. Kuya, ganito, ganyan. Alam niyo po, once God saves you, He has a purpose kung bakit. Ano sa mga estado ka ng buhay mo ngayon? Mahirap, mayaman, may pera, may wala, may resources o wala. May purpose si God kung bakit ka nandyan. Kasi kung bakit diyan ka nilagay ni God sa trabaho mo, kung bakit ka nilagay diyan sa school, kung bakit yan ang ginagawa mo araw-araw na trabaho or sa school, dahil may reason ng Panginoon. And that reason ay pwede nating ilapit sa Kanya. Bakit? Pwede nating itanong sa Panginoon, bakit niyo po ako nilagay dito? Ano po yung nais niyo pong gawin ko na mabuti? At lalo tigit, paano niyo po ako pwede pang gamitin para maibahagi pa ang gospel? Mas marami pa pong mga tao makakarinig ng inyong pong salita. We can make it a prayer sa atin na naway sa pamamagitan ng mga bagay na meron tayo o malaman tayo, it is a start. Once we have the desire to share the gospel, desire to be the person na maging mabuting tao sa iba, hindi man natin ito by words na gagawa, but we are the person na ginagawa natin by act. It is a form of doing good sa iba, and then praying for them silently, na kung saan nasama tayong sitwasyon, is a way of saying na ginagawa natin ito because the first place God gives His only begotten Son to save us. Pinili tayo upang maging makilala siya at magkaroon ng kaligtasan. God chose each one of us for a reason, kaya palagi po nating naririnig na sa mga sermon, kung saan mga ministry events, program, na tayo pinili ng Diyos. Kaya kung bakit tayo nandito o nandyan ka mo ngayon, nasaan man po tayo ngayon, ay may plano po na maganda ang Diyos sa bawat isa po sa atin. And isa po yan sa paraan upang mas makilala po natin kung sino ba ang Diyos na sinasamba po natin. Na siya po ay buhay. Na siya po ay Diyos ng mabuti. Diyos na kung saan laging nandyan, willing na maghintay, willing tayong palaging antayin, kausapin siya. At willing na tayo samahan sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan. At dahil dito, kaya po tayo, yung bawat isa po sa atin, ang ating pong mga story, kung paano natin nakilala ang Panginoon, is a great testimony sa iba.
na may mga kinakaharap na mga pagsubok, in a one way or another, may matututunan tayo sa kanila at sila sa atin. Pwede natin silang may part ng encouragement o ng puso na kung saan na sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan. And with that, we have this desire na ilagay po natin sa ating mga puso ang desire na maibahagi si Kristo sa iba. I always say that word na i-share ang Panginoon ng gospel, but that is the one thing na pwede po nating may apply sa ating buhay. Wala man tayo ngayon, meron man tayo ngayon mga bagay na pinagpipray or wala mga bagay na hindi pa natin nararanasan. It is a way ng Panginoon for us to learn ng mga bagay na nais niya pang ituro sa atin. Marahil may mga bagay pa tayong need nating matutunan, need pa nating ilapit sa Panginoon kaya hindi pa niya binibigay yung mga desire ng puso natin. But most importantly, we always be reminded na kaya tayo dito ngayon nagsama-samang magpanalangin sa isa't isa because we receive, natanggap natin yung regalo ng Panginoon ng kanyang biyaya. Dahil sa kanyang biyaya nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng bagay na kung saan hindi matutumbasan ng kahit anuman, ng pera, ng anything sa mundong ito. At yun po ay yung kaligtasan. Kaya po yung story po ng bawat isa sa atin, it's a way of our testimony to everyone na kung gaano kadakila ang Panginoon at kung gaano niya tayo kamahal at inabot kung saan man tayo naroon ngayon. Kaya naway ang bawat isa po sa atin ay patuloy na maging mabuting ehemplo, maging mabuting anak ng Diyos, na patuloy na ang sandigan ay ang Panginoon. Sandigan ay palaging natin siyang sinisik everyday, because once we always seek His kingdom, makita natin na mayroong magandang plano ang Panginoon at may magandang naisip ipagawa sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay may part for doing the advancement ng kingdom ng God, ni God here sa mundo. Asa man po tayong sitwasyon ngayon, pwede pong gamitin ni God yung anumang po meron tayo para po maging ma-expand ang kanyang kingdom. What all we need is idalapit natin lahat ng ito sa Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Father God, we thank you for sa amin po man pag-aralan, naintindihan, naway amin po patuloy na may apply at maging reminder po sa amin na by your grace, because of your grace, nalaman po namin ang iyo pong magandang plano po sa amin. Alam ko po Panginoon na may mga nais ka pa pong ipagawa sa buhay ng bawat isa ngayon. Gamitin niyo po kami maging light of the world, maging channel of blessing sa iba, upang mas lalo pa pong makilala po kayo, Panginoong Jesus. Marami po mga tao pa ang maligtas pagkaroon po ng buhay na walang hanggan. I-bless niyo po ang bawat isa. Naway patuloy niyo po kaming turuan at naway kayo po ang patuloy na sumama po sa amin sa bawat araw, sa bawat desisyon namin gagawin, at naway kayo po ang maluwalhati sa lahat ng aming pong gagawin. Ang lahat po ng ito aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at magandang araw po sa bawat isa sa atin.